The second W, of course, is saan ba dapat tayo mag-share ng gospel? Where are we to preach the gospel? Everywhere. Pero face-to-face basis. Right? Kung saan may pagkakataon, may bahagi yung mabuting balita. Alright? Kung may pagkakataon. Dapat yung discernment maayos. Hindi naman yung may ginagawa yung tao, nagbebenta ng bangus sa palengke. Alam yung mahal ka ng Diyos, may pakakalitan ka talaga nun. Sige, kailangan may discernment kayo paano. In Mark 16:15, we are given a variation of Great Commission. He said to them, go into all the world and preach the gospel. Ito yung pagkakaiba, pastora, ng Matthew 28:19, kasi sabi niya, go and preach the gospel and make disciples. Pero dito sa Mark 16:15, you just share the gospel and they will break through. Alam niyo kung hindi niyo ako kilala ng pastor, magkakaibigan tayo, magkakausap tayo, alam ba sa restaurant, magkakatabi tayo, kwentuhan. Hindi niyo mamamalayan, dadalhin ko kayo kay Jesus. I'll make sure after our conversation, bago tayo maghiwalay, patatanggapin kita kay Jesus. Na hindi mo namamalayan. Magkakwentuhan tayo about life, about basketball, everything, na pwede natin pagkukwentuhan. Diba? Pero I'll make sure, sisiguraduhin ko, na bago tayo maghiwalay, pagpipre kita, at bago kita ipanalangin, patatanggapin kita kay Jesus. Right? Ang tawag doon, stealth evangelism. Yung kwentuhan na kayo, yung alam, minsan kasi, noong araw kasi, masyado tayong churchy. Noong araw, pagpapalapit yung isang lalaki na naka-slacks, tapos talagang magsishare eh. Pero ako, hindi mo kilala ng pastor, hindi mo pagkakaroon ng pastor eh. Mukha ba akong pastor? Hindi naman yan, no? Yeah? Kasi yung mga unbeliever, I realize this one. Yung mga unbeliever, yung mga kaibigan nyo po na wala tayong Kristo, maniwala kayo sa akin, hindi, may spiritual radar yan. Yeah. Pag natulugan nila, nasesyanan mo sila, babaybrista nila, kahit hindi marunong maglaba, maglalaba yan. Kahit hindi, alam mo yun, kahit walang gagawin, may gagawin ako. Maiwasan mo. Pag parang magtatawa na kayo. Pag isang sa'yo, may nakaalala ka. Ano? Ay, mas mag-share ka. Hindi mo sa'yo. Hindi ba kayo hindi nila napapansin? Eh, mga spiritual radar yan, kasi nasabi ko radar. Pag may dala kang Bible, pero umpisahan mo sa, you establish a relationship, kwentuhan, and learn to ask question in a conversation. Right? Learn to ask question in a conversation. Parang pa dapat magtanong, para at least malalaman mo kung sino, alam mo kung saan. At the back of your mind, kahit anong status ng buhay ng tao ito, mayaman ito, politician or what, at the back of my mind, kailangan niya ng tagapagligtas. Na walang silbi ang buhay nito kung hindi makakilala kay Jesus. Pero mangyayari yung build the compassion for souls. Balikan niyo po yung buhay niyo. Buti na lang may nagbahagi sa inyo. Kung wala yun. Diba? And that's why, ito yung pinag-uusapan natin dito. Right? Share the gospel. And the third W, very quickly, is why. Why is very important. Diba? Naalala ko yung pelikula, pangit pa ako, kapalit-palit pa ako, then why? Parang hindi nyo pa rin kasi busy kayo sa pag-uhugas sa plano. Alright? Parang wala kayong panahon na lumate, may serye. Pero kasi siguro may mga OFW na kahit na bilhin ni seksiya, nakatuloy siya. Alright? So, the third W, why are we to do this? Di ba? Alam mo kung bakit? It's a privilege. God has chosen to reach people through people. Kaya si Jesus nagkatawang tao eh. Di ba? Pwede naman siyang gumamit na lang ng anghel. O kaya sabi ko sa mga anak ko na ganito. Pero bakit tayo pa ng makasalanan? Di ba? Bakit tayo ba? Di ba? Because nakakarinig tayo sa mga kasalanan. Di ba? It's a privilege to be used by God. Amen? So why doesn't God simply poke His face out of the heavens and say, believe in me? Why does He want to, in Romans 10:14, bro, pakita na yan, Romans 10:14, bago tayo mag-break time, Romans 10:14 to 15. Very, ilagay mo dito sa ating TV, bro. Ako, ba't lagi natatanggal mo?
ano nga nito, pinagay naman ang Diablo para natin sa mga. Alright, tignan nyo ito. Romans 10:14 to 15. Okay, may Bible time, biglang pumapasok ka lang dito eh. Alright, now, umpisa natin sa verse 13. Touchscreen pala ito. Sumusunod. Alright, ganito ha. Oh, sabi sa 13, na nababasa nyo, for everyone, ganito ha, for everyone, lahat daw, nagtatawag who calls on the name of the Lord ay maliligtas. Alright? We understand this one. Lahat nagtatawag. Pero pag ganito verse 14, sabi niya, how then can they call on the one they have not believed in? So kung lahat nagtatawag kay Jesus, maliligtas, paano sila tatawag sa hindi nila pinaniniwalaan? Ewan ko kayo magtakaw bakit ang daming Diyos sa Pilipinas. Ang daming mga tinatawagan mga sino-sino. May Diyos ng palay, may Diyos ng bato, may Diyos ng tsinelas, kung ano ng mga Diyos. I mean, kung sino-sino lang tinatawagan kasi. Kasi, sabi niya, paano sila tatawag sa hindi na pinaniwala? At tinito, paano sila maniniwala kung hindi nila narinig? Tingin niyo ba? Kung hindi nyo narinig yung gospel? That's why faith comes from hearing. Right? May nagsabi sa inyo eh. Kayo narinig. May nag-preach kayo narinig. Kung wala kayo narinig, sino-sino tatawagin nyo? That's why sabi sa verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will say, how can they call on the name of they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear? Paano nila maririnig kung wala mag-preach sa kanila? Wala magsasabi. At paano sila, and how can anyone preach unless they are sent yung pupuntahan? Hayop. Salamat sa mga ginagawa sa church, discipleship, everything is spiritual growth. That's good, very good. Pero paano nila marinig yung mga nasa labas kung lalabas? Aasa na lang kayo dito, bukas ang pinto. Ang hirap pa namin dito, may elevator, may escalator pa. Hindi pa namin, yung mga timarito ka, naliligaw pa. Diba? Amen? That's why sabi dito. And how can anyone preach unless they are sent? See? So I hope makita natin to. Bakit natin gagawin? Diba? Alright? So anong conclusion natin? Challenge. Next slide. Conclusion natin sa introduction. Alright? Now, conclusion natin ito. Ito. Next slide. Ito. If we really believe what we believe, then why aren't we doing more to get the message out? Kung talagang pinaniniwalaan natin yung pinaniniwalaan. Naniniwala ba kayo sa mga pinaniniwalaan nyo? Yes. Ang hirap naman yata pinaniniwalaan mo yung pinaniniwalaan. Ito nakakalungkot sa church. Pakinggan nyo ako ha. Tinan nyo. Sa loob ng simbahan, mga believers yan ba? Tama? Pero malungkot na part, believers and yet unbeliever. Yung naniniwala ka sa salita ng Diyos. Pero pag hindi mo ginawa yun, it seems like hindi ka naniniwala. Halimbawa, pinag-usapan yung tithes and offering. Diba? Naniniwala ka sa tithes, right? Pag nagbigay ka ng tithes, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero maraming Kristiyan hindi nagta-tithes. They believe, and yet they don't believe. Believer, pero unbeliever. Akala ko yung unbeliever, sa labas ng simbahan mga makikita. Diba? At ito malungkot na pa. Mas naniniwala pa kayo pag nalaglag yung kutsara, may bisita. At sasabi niyo pa, babae yan. Pag nalaglag yung tinidor, mas naniniwala kayo. At dapat hindi, bigla may dumating. Mas lalo kayo naniniwala. Yeah? Pero sa Bible. That's why ito challenge. If we really believe what we believe, then why aren't we doing more to get the message out? Jesus cares about people, and so should we. Walang silbi ang simbahan kung hindi umaabot sa mga kaluluwa. That's the heart of God. That's the purpose of the church, of the fellowship, na mayroong mga tao makakahanap ng kapahingahan, makakalalaki mo yung pananampalataya, magiging Christ. Diba? Kasi magulo ng buhay nila sa labas. Kaya pagdating nyo sa church, makatagpo sila ng kapahingahan, mga kaibigan, mga katulad nyo, na ipapamalas natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. Kasi pare-pares kayo malalayo sa mga mahal sa buhay.
Diba? At kung wala pa kayong church fellowship na pinupuntahan delikado, parang embassy yan. Diba may embassy naman, ha? Siguro alam natin yung wala sa abroad tayo eh. Pero piling ko wala ako sa abroad talaga yan. Diba? I mean, yung embassy, Philippine Embassy, yan yung church fellowship mo. Yan mo. Pag nasa church ka, may protection ka. Pero pag wala ka sa church, pag-alala ka. Spiritually speaking, ha? Spiritually speaking, si Satanas, taga-abang-abang lang yan, to steal, to kill, to destroy. Wala kang protection. Pero pag nasa loob ka ng church, fellowship, sa day off mo, parang nasa embassy. Diba? May ano, kahit napakasarap na yung mga kababayan natin, pag day off nila, dapat mayroong church. Hindi ba dito, at least maraming church sa Hong Kong? Diba? Pero yung mga kaibigan natin na wala pa, huwag nyo lang kayaan dito yung may mga simbahan na. Parang tahimik ka. Diba? Baka sumurin dito si Pastora. Diba? Hey, Pastora, ha? Baka sabi nila, mga may meron may pumunta. Makuha kayo ng milagro. Makuha kayo ng milagro dyan. Kaya pala, meron ka. Alright? So, what I'm trying to say is, abutin natin ang tao na wala kang pagkakilala sa Diyos. Dahil hindi sila sa lugar. Right? So, if we really believe what we believe, then why aren't we doing more to get the message out? Sana maging ano natin ito. Right? So, isang bagsak, bro. Isang bagsak. Acts 1:8. Okay, yung sa Acts 1:8. Isa-isa ba? Balik mo. Balik mo. Yeah. Di ba pinag-usapan natin yung W? Sa Acts 1:8, sabi ng Bible, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and the Holy Spirit comes upon you, sabi nga ganito, you shall be my witnesses. Everybody say witnesses. Witnesses. Pag mag-share tayo ng gospel, ito, tandaan niyo po ito ha, tayo pa'y witness. Ha? Witness. Everybody say witness. Witness. Hindi po tayo judge, ha? Huwag niyo po husgahan ng tao. Kaya sa mga kami lumalaya sa akin eh. Kasi napaka-judgmental natin. Diba? Nakita nyo lang yung tao na, halimbawa dito may beer house. Nandito na, si Pastor galing sa beer house. Diba? Hindi nyo alam, nag-aabang lang para ng sasakyan. Diba? I mean, we are so very, diba? Witness lang tayo, ha? And mangyayari po yun sa kanya ito with the Holy Spirit comes upon you. So dito, pinag-usapan natin yung who, what, when, why, where. Yung who ng evangelism sa Acts 1:8, but you. Ayan, nakalagay, but you. Sino mag-share? You. Yes, you heard it right, you read it right. You, kasama po tayo lahat. Now, pagdating sa what, ano yung evangelism? Shall receive power. Yeah. This is the beauty when you share the gospel. You receive power. Right? May power. Alam mo yung nakita mo yung kaibigan mo na nagbabago dahil sa gospel? Power yun. You receive power kasi ba, ibig sabihin nun, pinuin mo, nakakapag-share ka ng gospel. Hindi dahil sarili mong galing or what, kundi you allow God, you allow the Holy Spirit na intindihan mo, yung pagiging Kristyano mo. That's why, di ba, you share the gospel, you receive power. Nangyayari yun, sabi nila ito, kailan ka nakatanggap ng power when the Holy Spirit has come upon you. When you receive Jesus as your Lord and personal Savior, the Holy Spirit is in us. Kaya pala, ang katibayan ng isang born-again Christian, dapat nagsishare ng gospel. Right? Now, yung why? Why ang evangelism? You shall be witnesses to me. Bakit natin ginagawa to? Hindi para dumami yung church, hindi para, di ba? Kundi, dahil ginagawa namin to kasi mga witness kami ng Diyos. Tayo pa rin Jehovah's Witnesses eh. Diba? Bakit natin ginagawa to? Hindi para maging mayabang, hindi para dumami yung church namin. No. Ang evangelism, kahit hindi mo dalhin sa church, ang malaga dalhin mo kay Jesus. Amen. Not necessarily na pumunta ka sa church ko. Wala akong tayo pumunta ka sa church ko, hindi, no problem. Ang mahalaga, ang purpose ko, pumunta ka kay Jesus. Kasi bakit? Hindi naman yung church yung may pako sa cross eh. Hindi naman ako magliligtas sa iyo eh. Si Jesus po magliligtas. That's why, the why of evangelism, you shall be witnesses to me, and then the where of evangelism, to the end of the earth. Sabihin dito, hanggat may buhay tayo sa mundo ito. Hindi ibig sabihin mag-around the world ka. Ibig sabihin nun, hanggat nabubuhay tayo, repay nga magamit ito sa pagbabahagi ng gospel. Alright? And very quickly, another thing, bago tayo mag-break, kanina ko pa sinasabi yan, Acts chapter 5, bro, isang slide. Isang bagsak na lang, bro, mabilisan.
Alam niyo ba, according to survey ng Acts chapter 5, verse 41 to 42, sana bago na yung survey na ito, the apostles of the church, sa early church leaders were active in evangelism. You read book of Acts. Lahat po doon, pati mga apostol, pumupunta sila, nagbabahay-bahay, breaking of bread. They go together to share the gospel. Pero ngayon, pagkakatang sa church, uwiyan na lahat. Yung pastor na matitira, sila na nagbantan kung mag-share gospel. Yung mga wala na. Wala nang pakialamanan. 98% of the early church doing the evangelism. And 2% are doing it. Diba? Ngayon, 2% na lang ang gumagawa. The reason why people in our church don't do evangelism, alam na kung bakit ang dahilan natin hindi nag-evangelism sa simbahan ngayon? Kasi napasok ng virus. The devil has infiltrated their thoughts, perceptions, and minds without even knowing it. Alam niyo itong laptop na yan, pag na-virus yan, pag hindi mo dinil yung virus niyan, and the only way to reboot the hard drive and get the function again is to deal with the viruses. So dapat tinigil talaga natin ito sa simbahan. Diba? Kailangan may maligtas sa discipleship. Sana. Sa pag-i-stay nyo sa Hong Kong, alam ko, naiwala ako may purpose. Diba? Naging blessing of course, pero sana magkaroon din ng burden. Pabutin mga kababayan natin kapwa Pilipino. Pag-alang-galang dyan walang napupuntahan walang pagkakilala sa Panginoon. Dalhin sa Panginoon Jesus. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Why? Kasi bakit? Ano sabi ni Charles Spurgeon? A church does not seek the lost is lost itself. Pag wala na pong paghahanap ng mga naliligaw, alam niyo ba makaligaw tayo lagi? Buti na lang natagpuan tayo. Right? Amen. So ano mission natin? Now that we've been found, we have a mission to seek the lost. Amen. Tama ba yun? Ngayon tayo natagpuan, may mission tayo para hanapin yung mga namamaya. Yun ang totoong mission. Alam mo ang totoong mission? Hindi pa siya lang ang totoong mission. Ang totoong mission, yung unbeliever, naging believer na ang kailangan Jesus. Because that's the greatest miracle that can happen to a person. When that person makakilala kay Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas sa kanyang buhay. That's the greatest miracle that can happen to a person. Do you believe in miracle? Amen. You believe in miracles? Amen. Pag tinanggap ng tao ito sa Jesus, miracle yun. Kaya no doubt, nandito kayo sa word of ito na like miracle church. Diba? Kasi, diba? Marino yung katabi ko ng bago, it's a miracle. Diba? Why? Because of Jesus. Amen? Next slide, bro. It is the whole job of the whole church to preach the whole gospel to the whole world. At logic na naman dyan, it is the whole job of the whole church. Hindi trabaho ng iilan. Hindi trabaho ni pastora, hindi trabaho, lahat tayo. Alam mo, imagine nyo po, kung wala tayong ganito mindset, baka next year, ilang itasya nito. Diba? Kasi it's the whole job to preach the whole gospel to the whole world. That's like, ano lang naman to, mga slogan na lang to. The church described in the Bible as a body, not a business. And the business of the church is to win souls. Yan ang business natin. Diba? Mga luluwa. Hindi po pera-pera ang simbahan. Kaya saying, hindi po business ang simbahan. Kung business man ang simbahan, the business ng church is to win souls for Christ. Alright? And sabi ni Charles Spurgeon, to win a soul is more glorious achievement than to be crowned in the arena of theological controversy. Okay, may ipagtalo ha. Hindi na po panahon ng pagalingan. Maganda po ngayon, mas maganda po sabi ni Spurgeon, to win a soul is more glorious achievement. Alright? And the business of the gospel is to bring people to God, not to fill churches. Not to fill churches. Not to have good statistics. Bonuses na lang yan. Pero ang goal natin to reconcilement to God, to save them from the wrath of God. Narating po ang Diyos. And tingnan dito. Sino dito yung pag nagkukwento kayo, naniniwala yung kakwentuhan nyo sa inyo kahit na minsan hindi na totoo yung sinasabi nyo, naniniwala pa rin sila sa inyo. Sino dito yung nag-chismis na ba kayo? Or kayo chismis? Okay na dito ha?
If you can gossip about someone and they believe you, may mga tao ko talagang ganun eh. Di ba? Kung ka, naniwala sa'yo, ibig sabihin nun, you're mag-raise sa evangelism. Yeah. Yes, ito, naniwala kayo. Kaya mo lang, i-convert mo lang yung gossip mo to daily living. Di ba? May mga tao talaga na kahit hindi ka panipaniwala yung pinikwento, pinaniniwalaan. Ay, bakit hindi mo i-convert yun? Di ba? Because every Christian is primarily first a soul winner. Kung ang pag-evangelize ay cheese whiz or peanut butter, you have to spread it. Alright? Kung halimbawa yung gospel, palaman, subukan nyo magpalaman ng tinapay, huwag yung spread. Halimbawa, dito lang sa gilid-gilid ang lagyan nyo kayo gano'n, hahanapin mo kung nasan yung may palaman. Pero yung gospel kasi, hindi lang dapat na yan, dapat natin spread po natin yun. Yung logic na. Now, dito ako magtatapos bago tayo mag-break, baka abutin tayo ng stress talaga. Hindi naman. Gutom na po ba kayo? Sa bagay, wala pa talaga sumisenda sa akin. Please, hindi lang mo lang eh. Mukhang nag-enjoy naman kayo. Ha? Baka? Hindi, wala pa pala. 12:40 lang pala. Sige. Okay. This is what, ito pinakamaganda ko na, kaya ako nilagay ko rito sa PowerPoint. Gusto ko ito na ginagamit na mag-evangelize ako. 5 facts ng life. Limang hindi mo maitatanggi ng buhay. Realidad, hindi siya naman. Pagkausap ko yung tao, ito, tinaman ito palitan nyo na lang ito, ito mga yung, gawin nyo lang B. Diba? Kasi pag nag-share ka sa tao, kung sabi, ikaw makasalanan ka, wag. Brother, wag, ha? Kasi baka sumagot yung tao, bakit ikaw wala? Lahat tayo, ha? Ang katotohanan ng buhay ganito, lahat tayo makasalanan. Tama, mali? Tama? Sino niniwala na lahat tayo makasalanan? Pasok naman. Lahat tayo. Okay, so hindi natin i-deny. Okay, now, sabi ng Bible, ito yun. Kasi kapag naniwala ka na wala kang kasalanan, ito sabi ng Bible. Proverbs 3:23, amin tayo ng basol, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sorry. Uray ni Pastor Pai. Are you listening? I'm not exempted here. Right? Okay. Lahat tayo nagkasala. Sige na tayo. Now, pangalawang katotohanan, lahat tayo mamamatay. Sino maniniwala dito na lahat tayo mamamatay? Amen. Right? Amen. Kasi kung hindi ka mamamatay, nako, kung ano yung paniniwala mo, lahat tayo mamamatay. Pero pakiusap ko sa inyo, do not die before your time. Alright? Ano pa yung amigan tayo? Now, kasi sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, sa Romans 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ha? So lahat tayo mamamatay. Now, pag tayo may namatay, according to Hebrews 9:27, we will all be judged. Are you listening? Lahat tayo sa Panginoon. At yung pang-apat na katotohanan, pag umarap ka sa Lord, ito matindi, hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Aha! Hindi mo pwede pag-umarap ka sa Lord. Lord, gumawa ko ng ganito. Lord, ito mga diploma ko. Lord, ito yung mga narating ko. No, hindi ka kaya iligtas sa mga karin mo sa buhay. And that's the facts of life. Amen? We can't save ourselves. Hindi natin may iligtas sa ating sarili. Ephesians 2:8-9, sabi niya, hindi lang sa mga gawa para wala kayo pagmayabang kung natin araw. Are you listening? Amen. Right? Kaya, yung panglima ng katotohanan, kailangan natin ng pag-asa si Jesus. Kaya nilagay natin ito, ang pagpipili nasa iyo. Kaya sabi ng Bible that whoever believes in Him. Alam mo, gusto-gusto yung 10:16 kasi pinipersonalize ko yun. For God so loved Rodney, that Rodney believes in Him should not perish. Ang everlasting life. Are you listening? Alam mo, pag pinikwento ko ito sa isang tao, hindi churchy, hindi ganito. Dinala ko lang sila sa realidad ng buhay. At yun ang reality. Makasalanan tayo, mamamatay tayo, puhusgahan tayo, hindi natin kaya ligtas ang ating sarili, kailangan natin ng tagapagligtas. Sino yun? Si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, siya kilala, ipundong, kantilya, awan makakaman ka ni Ama, luhaan mo magkakanya. Lahat pa nakakapiluhan ng ito? Amen. Amen ba? Tama ba? Bisaya kami. Diba?
si Jesus ang daan. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Sabi ni Jesus. That's a max of mind. Alam niyo, pag pinag-memorize nyo ito, tapos i-modify nyo sa sarili nyo lingwahe mo, makapag-evangelize kayo. Dito pinakailang magpasto, dito pinakailang alamin mo yung magkatotohanan, wait ko lang kayo. And then, based on your, di ba, sa lingwahe nyo, di ba, I mean, kaya nyo, ganito, di ba? Lahat naman siguro tayo masok yan. Right? Parang wala na yata ang kausap. Amen ba? Wala gugutom na yata kayo. Okay. Alright, sige, sabay. Very quickly, go. The gospel is not your personal testimony. It's not about your happiness. It's not having your best life now. It's not God has an amazing plan for your life. Mga Jeremiah 29:11. Hindi po yun ang gospel. Parang tahimik po yata kayo. Ha? Ang gospel po kasi, it's all about Jesus. Salamat sa testimony mo. Salamat sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pero maniwala kayo hindi, yung mga nararanasan natin, bunga ng gospel. Amen. That's why you are testifying the goodness of God. Why? Because you heard the gospel. Kasi ang gospel si Jesus, yung kanyang kamatayan, sino siya, bakit siya pumarito, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay, at siya ang tanging daan papunta sa kaligtasan ng lahat. Yun ang gospel. Kaya tayo sasabi sa kaibigan kung gawin mo testimony ka ko, bro, paalala ko lang sa iyo, yung testimony mo yan ang hindi ka mo gospel yan. Bunga ng gospel yan. Kaya pag nag-testify ka ng pupunta ng Panginoon, pagkatapos mo testify yung ginawa ng Diyos sa iyo, ituro mo sila ngayon kay Jesus. Na siya mas may higit na kapasidad na magliligtas. Sabi ko sa kanya, magkaiba yung na-bless sa kanaligtas. You share the gospel, bless na bless yung mga tao. Pero ang target natin sila ay maligtas. Hindi dahil doon sa testimony mo, nakakatulong yun para maituro sila kung sino nagbigay sa atin ng mga gandang bagay, para maituro sila doon kay Jesus. Pero ang gospel, you share Jesus of who He is, ba't siya pinunta rito, yung kanyang pagkamatay, yung kanyang dugo na nabubo sa cross. Sinishare natin yung ginawa niya sa Kalbaryo. Yun ang gospel. Aha? Amen. Amen. Diba? Hindi yung, alam mo, sige, salita, maganda sa church namin. Diba? Maganda mag-bless ka sa church namin. Pagkatapos natin, may kainan tayo, may ganito. Pupunta talaga yun! Pero ang heart natin, hindi nyo na sila may imbita dahil maganda yung lugar natin na wala. Dahil, di ba, mababait ang mga tao rito. Dalhin nyo sila kay Jesus. Amen. Are you listening? Amen. Magkaiba, hindi lang para sila mag-bless, kundi sila ay maligtas. Yun ang target po natin. Alright? Amen? So I think I have to muna siguro. Mag-break time tayo. Pero kung ayaw mo, ako na lang lalabas mag-break time. Total alam ko naman kung nasa ng kusina. I'm just kidding. Pwede ba natin tumayo lahat? Pasalamat sa Panginoon. Alright? Ay napagtutulak po ba kayo? This is empowerment. Again, this is not a seminar. It's an empowerment for us sa aspect ng evangelism. Hindi natin pakikialaman how you manage the church. Hindi natin pinapakialaman kung paano yung mga discipleship program nyo, yung mga tools, everything. Maliwanag po tayo doon. Ang ating lang i-empower sa aspect ng pag-evangelize. Na pagdating ng araw, kung may pagkakataon, may kaibigan ka bumisita na wala pang pagkakilala kay Jesus, ang panalangin ko magkaroon ka ng lakas sa loob na share the gospel. Share mo si Jesus na tinanggap mo in practical way and personal way. Hindi mo kinakailangan si pastor kasi hindi nyo ako magagaya. Ang purpose natin dito is palabasin natin yung personal approach. At saka yung mga alibis natin, bakit hindi tayo nag-share ng gospel. So this afternoon, maya-maya, marami pa tayong pag-uusapan na I hope ma-enjoy po natin yung buong maghapon na ito. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Everybody close your eyes and let's give praise to the Lord. Heavenly Father, once again, nagyamay kami maminsan tayo. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity na kami lahat ay dinala nyo sa lugar na ito that you brought us in this place, Lord, to worship you, to honor you. At the same time, Panginoon, nadala kami sa mas malalim na pag-unawa ng aming paglilingkod sa inyo. Salamat sa kagalakan. Salamat itong mga inyong pong salita namin napapakinggan. The challenges, O Lord, lahat po ng mga hamon. Panginoon, we ask, O Lord, that ito tumimo sa puso at isipan ng buhay ng bawat isa. Na Lord, by your grace, by your help, O Lord, that we are able, Panginoon, makapag-share ng gospel sa mga kaibigan namin, mga kakilala namin,
na wala pang pagkakilala sa iyo, mga naliligaw, mga nabubuhay ng walang pag-asa. Panginoon, maraming salamat lang po talaga sa iyo ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Tapos kami kayo mag-break time, Panginoon, continue to God, give us joy, Lord, the rest of the day, the rest of the time, we commit everything to you habang kayo patuloy nagsasama-sama sa lugar na ito. Indeed, Lord, it is good and pleasant for us as your body, Panginoon, sama-sama sa lugar na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Amen.